Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 4 na videos po ang ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 4 na videos nga po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Richard Cos at shoutout kay Genggeng Sanan. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters, magbabalik tayo sa pag-upload na 4 na videos everyday simula ngayong araw. Kabanata 2,981 hanggang 2,985. Gayunpaman, ang Wuji Summit ay nahaharap din sa isang problema na bumabagabag kay Nangang Bolang. Ayon sa impormasyong nakolekta ni Zhong Changkyo, ngayon ay pinili ng mga kalaban ng Aaron na talikuran ang kompetisyon. Sa madaling salita, halos imposibleng makitang lumitaw ang Aaron sa maikling panahon. Maaari ba siyang magkaroon ng ganoong kalaking deterrent? Duda si Nangang Bolang kung anong klaseng lakas ang ipinakita ng isang 14 anyos na bata para piliin ng kanyang kalaban na talikuran ang laro. Bukod dito, nakakahiya na talikuran ang laro. Ang mga umaalis sa laro ay katumbas ng pagbibigay ng posibilidad na dumalo sa Wuji Summit sa hinaharap. Sa harap ng pag-abandona ng isang bata sa kompetisyon, magkakaroon pa ba siya ng mukha na dumalo sa Wuji Summit sa hinaharap? Nakakahiya man talagang sumali, natatakot akong mabulang. Nakakahiya para sa taong martial arts. Ayon sa kasalukuyang impormasyon, totoo na tinalo ng Aaron ang isang tanyag na figure na nanalo sa kampyonato, na nagpapalakas ng kanyang kapangyarihan sa pagpigil sa mga tao. Paliwanag ni Zhong Changkyo. Sa digmaan sa pagitan ng Aaron at Yan Bingfeng, si Zhong Changkyo ay gumawa ng isang malinaw na pagtatanong, ngunit ang ganitong uri ng bagay, kung hindi ito ang nakita ng kanyang sariling mga mata, ay napakahirap umasa sa imahinasyon upang hulaan ang pagganap ng Aaron, kaya hindi niya alam kung anong uri ng pagkabigla ang naidulot ng Aaron sa Wuji Summit. Tulungan mo akong makipag-appointment sa nangungunang taong namamahala sa Wuji Summit, sabi ni Nangang Bolang. Oo. Si Zhong Changkyo ay inutusang umalis. Ang Wuji Summit sa Yanjing ay isang top-notch event sa martial arts circle. Ang taong namamahala sa aspetong ito ay isa ring taong may mataas na posisyon sa Yanjing. Gayunpaman, ang posisyon dito ay hindi mababa. Para kay Nangang Bolang, isang taong parang nunal na langgam, na hindi papansinin. Para kay Nangang Bolang, anuman ang mga alituntunin ng Wuji Summit, hanggat siya ay sumulong, maaari niyang baguhin ang mga imposibleng bagay na iyon. Dahil pinipili ng lahat ng mga kalaban ng Aaron na iwanan ang laban, maaari lamang siyang pilitin ni Nangang Bolang na ayusin ang isang kalaban. Wala pang isang oras pagkaalis ni Zhong Changkyo, nagpakita siya kasama ang isang matandang may puting buhok. Kung titignan ang ekspresyon niya, halatang nag-aatubili siya. May-ari ng bahay, siya ang pinakamataas na namamahala sa Wuji Summit, sabi ni Zhong Changkyo kay Nangang Bolang. Hindi nilinggan ni Nangang Bolang ang matanda at sinabing, sa 3 araw, mag-aayos ako ng laban para sa Aaron. Bahala na ang kandidato. Hindi pinansin ang matanda kaya hindi siya nasisiyahan. Isa rin siyang sikat na tao. Maraming opisyal at dignitaryo sa Yanjing ang kailangang igalang si Yuxia. Ngayon, hindi man lang siya nilinggan ni Nangang Bolang. I've gave you enough face when I came to see you. Do you think you can do whatever you want? Sabi ng matanda. Nakangiting sabi ni Nangang Bolang, isa lang ang hindi ko magawa sa kasalukuyan, ngunit hindi ito. Paano kung ayaw ko? Paghahaman ng matanda, alam mo ba na may mga transvestite masters sa mundong ito? Ang kanilang mga kasanayan na parang 2 gisantes ay makikita sa iyong mga kamay. Mamamatay ka sa akin, at magagawa mong makinig sa akin, at hindi ka maaaring mamatay. Nang syempre, may iba ka pang pagpipilian, pakinggan mo lang ako para mailigtas ko ang buhay mo. Don't scare me, do you dare to kill me? Hinamak ng matanda na sabihing ang kanyang posisyon, kung ma-accident,
Maraming tao sa Yanjing ang masusing mag-iimbestiga sa bagay na ito, kaya sa kanyang pananaw, nakakaalarma lang ang mga salita ni Nanggang Bolang, talagang maglakas loob ba siyang gawin iyon, anuman ang kahihinatnan. Kapag matanda na ako, hindi pa rin ako umiiyak kapag hindi ko nakikita ang opisyal. Nagkibit balikat si Nanggang Bolang at sinabi kay Zhong Changkyo, sa pagkakataong ito, kaunting oras na lang Sa pagkakataong ito, kaunting oras na lang ang maaari nating sayangin. Walang ekspresyon na tumanggo si Zhong Changkyo at naglakad patungo sa matanda. Ang talam ay nakatago sa manggas. Hanggat hinawakan ni Zhong Changkyo ang kamay, tiyak na mahuhulog ang matanda sa balang dugo. Siyempre, ang matandang ito ay maaaring maging nangungunang taong namamahala sa Wuji Summit, at hindi siya isang ordinaryong tao. Malaki rin ang lakas niya kaya naman hindi siya natatakot kay Nanggang Bolang. You don't have much time to choose. Sana hindi ka magsisi, sabi ni Zhong Changkyo. I dare to come with you. Hindi mo talaga iniisip na isa lang akong old bone, di ba? Ngumisi ang matanda, walang kwentang sabihin pa. Kapag nag-aaway sila, hindi pa rin tumitingin dito si Nanggang Bolang, dahil may sarili pa siyang baraha at armas. Hindi man matalo ni Zhong Changkyo ang matanda, mayroon pa rin siyang paraan para manalo. Para sa mga taong tulad ni Nanggang Bolang, hanggat aalis siya sa teritoryo ng pamilya Nanggang, tiyak na may dalang maiinit na armas. Kung tutusin, kontrolado niya ang ekonomiya ng mundo. Kahit saan man siya magpunta, dapat maging maingat siya. Bata, kahit matanda na ako, hindi mo ako pwedeng maliitin. Isang aral ang araw na ito para sa iyo. Maya-maya, ipinakita ng matanda ang kanyang pagmamalaki. Malinaw, sa proseso ng pakikipaglaban kay Zhong Changkyo, nasakop na niya ang tuktok. Hindi masama ang lakas ni Zhong Changkyo, ngunit sa harap ng ganitong uri ng guro ng martial arts na si Fu, ang kanyang puso ay higit pa sa kanyang lakas. Ito ang puwang sa lakas, na walang kinalaman sa kanyang edad. Alam ni Nanggang Bolang na siya na ang, maiiwasan mo ba ang mga bala? Inilabas ni Nanggang Bolang ang kanyang mainit na sandata at sinabi sa matanda. Pagtingin sa maitim at nagniningning na mainit na sandata, saglit na natigilan ang matanda. Paano niya matatalo ang ganitong bagay? Ang mga taong nasa martial arts ay hindi kailanman hinamak na gumamit mainit na sandata. Sabi ng matanda na may hamak na, hindi ako martial arts. Isa lang akong businessman, profit-oriented ako. Hanggat ito ay mabuti para sa akin, maaari kong gamitin ang lahat ng uri ng paraan. Nakangiting sabi ni Nanggang Bolang. Napakasama ng mukha ng matanda. Akala niya ay magaling siya sa martial arts, kaya naglakas loob siyang puntahan si Nanggang Bolang, ngunit hindi niya inaasahan ang ganitong sitwasyon, dahil handa kang sumama, dapat ay nagpaplano ka para sa mga interes. Ang pangungusap na ito ay maaaring ituring na tumutusok sa puso ng matanda. Kung hindi for good, paano siya pupunta doon ng walang dahilan? Sobra-sobra na ang hiling ni Nanggang Bolang. Kaya naman ito ay nagiging hands-on na sitwasyon. Alam mo, ang panuntunan ng Wuji Summit ay bago magsimula ang lahat ng mga kompetisyon, lahat ng kalahok ay nag-sign up ng buo. Sa oras na ito, ang mga tao ay inilalagay upang lumahok sa kompetisyon, na labag sa mga patakaran ng komperensya. Sabi ng matanda, ang mga patakaran ay gawa ng tao. Dahil ang mga tao ay maaaring gumawa ng mga patakaran, maaari rin nilang baguhin ang mga ito. Ikaw ang pinakamataas na tao na namamahala sa Wuji Summit, ngumiti. At saka, kapag hindi mo ginawa ang sinabi ko, mamamatay ka. Ang banta ng pangungusap na ito ay napakabigat para sa mga matatanda. Bagaman matanda na siya, paano siya magiging handa na harapin ang kamatayan sa kanyang kasalukuyang posisyon? Bagamat ang ganitong pagsasaayos ay malamang na magdulot ng kawalang kasiyahan mula sa iba sa Wuji Summit, mayroon pa bang ibang pagpipilian upang iligtas ang kanilang buhay? Siyempre, hindi ito matatanggap ng mga matatanda kung hindi sila makakakuha ng ilang mga benepisyo habang pinoprotektahan ang kanilang buhay. Gaano karaming kabutihan ang maibibigay mo sa akin? Tanong ng matanda. Nang marinig ito, natawa si Nanggang Bolang. Hanggat kaya ng pera ang problema ay hindi problema para sa kanya. Sapat na ba ang 100 million? Sabi ni Nanggang Bolang. Nang marinig ang figurang ito, tumalon ang mga kilay ng matanda. Kamusta naman ang lalaking ito? Napaka-exaggerated ng kanyang bibig. Ganon ba talaga siya kay Aman?
Niloloko mo ba ako? Tanong ng matanda. Pwede kang mag-transfer ng pera bago ka magnegosyo. Sa tingin mo ba joke lang? Tanong ni Nanggang Bolang, 100 milyon daw ang dami. Para sa mga ordinaryong tao, ito ay talagang astronomical. Pero para sa pamilya Nanggang, konting baon lang. Ito ay hindi sapat para sa pagtatayo ng dulo ng malaking bato ng yelo sa gitna ng mundo. Oo, ipinapangako ko sa iyo. Sinabi ng matandang lalaki sa malalim na boses na sulit na masaktan ang ilang tao para sa kapakanan ng 100 milyong yuan. At ngayong nanganganib na ang buhay niya, kaya lang niya. Bibigyan kita ng kandidato bukas. Matatapos ito sa loob ng 3 araw. Any questions? Sabi ni Nanggang Bolang. Basta dumating ang pera, ako na ang mag-aayos para sa iyo. Sabi ng matanda, tumingin ka. Kumaway si Nanggang Bolang kay Zong Changkyo. Nang makita ang matanda, bumalik si Zong Changkyo sa Nanggang Bolang na may naguguluhan na ekspresyon, dahil mas madaling patayin ang matanda at gawin ito gamit ang isang papel. Hindi niya masyadong maintindihan kung bakit gumagastos si Nanggang Bolang sa mga bagay-bagay. Alam ko kung ano ang iniisip mo. Kung ang isang puppet ay ayusin, ito ay tumatagal ng oras para sa kanya upang umangkop sa pagkakakilanlan ng taong ito. Ito ay masyadong mahaba para sa akin. Hindi na hinintay ni Nanggang Bolang na magtanong si Zong Changkyo, kaya nagkusa siyang magpaliwanag. Si Nanggang Bolang ay isang taong walang pakialam sa pera, ngunit para sa kanya, ang oras ay napakahalaga. Hindi niya sinasayang ang kanyang mahalagang oras sa mga walang kabuluhang bagay. 100 milyon lang. Ito ay hindi isang patak sa balde para sa kabuuang mga ari-arian ng pamilya Nanggang. Guro, sino ang isasaayos mong dumalo sa Wuji Summit? Tanong ni Zong Changkyo. Naaalala mo ba ang isang matandang kaibigan na nakilala ko noong mainit na tag-araw? Nakatira siya ngayon sa kabundukan. Nagtuturo daw siya ng mga apprentice, ngunit alam ko kung nasaan siya. Sabi ni Nanggang Bolang. Ibig mong sabihin Chongyang. Sumimangot si Zong Changkyo at sinabing isa talaga siyang master, ngunit nanahimik siya sa loob ng maraming taon. Sa hindi inaasahang pagkakataon, naroon pa rin ang kinaroroonan ni Nanggang Bolang. Oo, isa siyang tunay na master. Kung mapapanalo siya ng Aaron, hindi magiging peke ang kanyang pagkakakilanlan. Natapos si Nanggang Bolang, naghagis ng card kay Zong Changkyo, at nagpatuloy, ito ang address. Pumunta sa kanya at sabihin sa kanya na gusto ko siyang makita. Sa tingin ko ay hindi siya tatanggi. Oo, tumanggaw si Zong Changkyo. Sa isang bulubunduking lugar, halos walang tao dito. Sa kaibuturan ng dalan, may malambing na boses paminsan-minsan, umiiyak sa sakit. Iniisip ng mga taong hindi nakakaalam kung sino ang nang-aabuso sa mga bata sa kabundukan. Ngunit tingnan mong mabuti, ang bata ay hindi inaabuso, ngunit parang baliw, patuloy na hinahampas ang puno, ang balikat ay duguan, ang bata ay nagngangalit din ang kanyang mga ngipin. Sa isang tabi, may isang lalaking nasa katanghaliang gulang, na pumikit sa sitwasyong ito. Sa kabaligtaran, hinihimok niya ang bata na patuloy na magsikap. Wala man lang siyang pagmamahal. Masakit ang ganoong kaunting pinsala. Anong kwalifikasyon ang mayroon ka para maangkin na ang aking apprentice ng Chongyang ay hindi makapagpahinga ngayon nang hindi mabali ang puno? Chongyang bibig pagmumura, bibig pagkain ay hindi alam kung saan maghukay ligaw na bulaklak. Puno ng luha ang mga mata ng bata, ngunit matapos marinig ang mga salita ni Chongyang, hindi siya nang ahas na magpakalma. Alam mo ba kung bakit tinatawag mo ang iyong sarili na Chihu? Ang tigre ay ang hari ng mga hayop. Gusto kong ikaw ang maging hari sa hinaharap. Ngayon sinisisi mo ako, at magpapasalamat ka sa akin sa hinaharap. Noon mo lang nalaman kung gaano kahirap ginamit ko ang konsensya ko. Chongyang bibig na pinalamanan ng mani ay tila walang ginagawa, ay nasa gilid. Hindi maintindihan ni Chihu kung bakit kailangan niyang gawin ang mga bagay na ito, ngunit mula noong araw na siya ay sinundo ni Chongyang, magagawa lang niya ito upang masiyahan ang kanyang sarili. Gayunpaman, ang pinsalang iniwan ng pag-crush ng puno ay gagaling magdamag pagkatapos magbabad sa likidong gamot gabi-gabi, na isang puwersang nagtutulak para sa Chihu na magpatuloy. Ang aking apprentice ay dapat na isang dragon sa mga tao sa hinaharap. Kung hindi ka makapasa sa aking pagsubok, hindi ka makakababa ng bundok sa buong buhay mo. Nagpatuloy si Chongyang. Hindi ko alam kung gaano katagal,
Nahimati si Chiho dahil sa sakit, na halos araw-araw na. Tiningnan ito ni Chongyang at muling pinagalitan. Pagkatapos ay ipinatong niya si Chihak sa kanyang balikat at bumalik sa cabin. Hindi na sana kita sinundo kung alam kong napakasungit mo. Pagkatapos bumalik sa cabin, direktang itinapon ni Chongyang si Chiho sa isang dilaw na balde. Ang balde ay puno ng sariling gamot ni Chongyang, na makapagpapagaling sa pinsala ni Chiho ng mabilis. Hindi ko alam kung gaano katagal. Natarante si Chiho at naamoy niya ang amoy ng barbecue sa unang pagkakataon. Lumiwanag saglit ang mga mata ng batang lalaki at hubot-hubad na gumapang palabas ng yellow barrel. Sa labas ng kahoy na bahay, iniihaw ni Chongyang ang isang koneho na hinuhuli. Pagkarinig ng mga yabag sa likuran niya, sinabi ni Chongyang, "Huwag kang gumalaw. Hindi pa tapos ang gawain ngayon. Hindi ka kwalipikadong kumain." Ang pangungusap na ito ay hayaan ang Chiho bilang isang vent ng bola, manatili sa lugar na huwag maglakas loob na gumalaw. Nakikinig sa tunog ng pagngangangat ng mga kuneho ni Chongyang, ang Chiho ay patuloy lamang na nakalunok. Biglang natigilan si Chongyang, at nanlambot ang buong katawan. Sa di kalayuan, may dumating na figure. Paanong may manggagaling sa bundok? At tila ang takbo ng mga tao, ay kapwa. Mahirap maging kaaway door-to-door revenge, sino ka? Tanong ni Chongyang sa malamig na boses, hiniling sa akin ng may-ari na makita ka. Gusto kanyang humingi ng kaunting tulong si Zong Changkyo ang pumunta sa Chongyang sa oras na ito. Ito ay dahil din sa apoy ng liebre sa Chongyang. Kung hindi, hindi kasing dali ng paghahanap ng karayom sa dayami, ang may-ari. Pagkarinig sa apat na salita na ito, agad na tumayo si Chongyang at itinapon ang liebre sa kanyang kamay. Para kay Chongyang, wala siyang utang sa buhay niya, ngunit siya ay iniligtas ni Nangang Bolang. Kaya't nangako siya kay Nangang Bolang na tutulungan niya si Nangang Bolang, pero hindi niya akalain na may ipapadala si Nangang Bolang dito. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!